Lumipat naman tayo sa ibang parte ng kagubatan kung saan may makikita tayong mga paa ng mga hubs. Mapapansin natin dito na mayroon silang hinahanap sa paligid habang nakatago sa likod ng puno si Kiri at si Debo. Habang akay-akay naman ni Kiri si Debo sa kanyang balikat, napaisip siya na ang mga bagay ay nagsisimulang maging komplikado. Bumalik tayo bago ang pangyayaring ito, kung saan inaangat ni Debo ang kanyang nag-aapoy na palakol, na agad niyang ginamit para agad na mahiwa ang lahat ng mga nakapalibot sa kanya na mga kalaban na hubs habang nagsasabi ng bilang ng kanyang mga napatay. Dahil dito, habang nakikipagbanggaan naman si Kiri ng kanyang sandata sa isang hub, napaisip siya na madali lang na napapatay ni Debo ang kanilang mga kalaban. Makikita naman natin si Debo na napapasabi na ito ay napakadali dahil nakikita na nito ang kanilang mga galaw. Subalit agad naman siyang inatake ng isang hub gamit ng kanyang kamay na agad lang din niyang naiwasan sa pamamagitan ng mabilis na pagtalon nito papunta sa mga puno. Kaya gamit ng kanyang nag-aapoy na palakol, agad siyang nag-counter habang nagsasabi na ito ay ang ika-18 niyang mapapatay. Ngunit bago pa man ito maabot ang hub ay bigla na lang siyang natamaan ng isang malaking apoy, na agad namang lumikha ng isang napakalakas na pagsabog. Kung saan makikita natin ang pagngiti ng isang kakaibang hub na mayroong peklat sa mata. Dahil sa mga pangyayari, labis itong ikinabigla ni Kiri. Ito ay dahil ang skill na kanyang nakita ay ang tinatawag na orbital flame na ipinalabas ng kakaibang hub gamit ng kanyang hawak na staff, kaya napatanong siya kung papaano itong nagagamit ng isang halimaw. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang patuloy na nagtatago si Kiri at Debo sa likod ng isang puno habang napapasabi si Kiri sa kanyang isipan na hindi niya inaasahan na ang isang halimaw ay makakagamit ng ganoong item at ito ay isang napakalaking problema para sa kanila. Napaisip din siya, na sana buhay pa si El at kung wala na bang pagpipilian kung hindi ang magtago na lamang hanggang sila ay muling makapagsanib sa kanya. Nang may bigla na lang lumabas na isang hub sa kanilang likuran para sila ay dakpin. Ngunit agad namang nakatakbo papalayo si Kiri habang akay-akay si Debo. Habang sila ay nagpapatuloy sa pagtakbo ay agad din naman silang sinundan ng mga hubs para sila ay habulin. Nang bigla na lang din may sumulpot na isang hub sa kanilang harapan at sila ay inatake ng kanyang hawak na sandata. Kaya agad na hinawakan ni Kiri ng napakahigpit ang isang kamay ni Debo at agad niya itong itinapon ng napakataas sa ere at nagpalabas ng pag-counter sa biglang sumulpot na hub, kung saan ito ay kanyang nahiwa gamit ng kanyang espada. Pagkatapos nito, sinalo niya si Debo at nagpatuloy sa pagtakbo papalayo. Nang bigla na lang nagulat si Kiri. Ito ay dahil bigla na lang silang napahinto dahil sa isang malakas na apoy na muntikan na silang matamaan. Ito ay galing sa kakaibang hub na gamit ang kanyang makapangyarihang staff. Kasunod nito ay ang muling pagpapakawala nito ng kanyang skill sa kanila. Kung saan sila ay kaagad nang naabot ng apoy habang tumatakbo. Nang tuluyan naman silang matamaan, ito ay naglikha ng napakalaking pagsabog. Nalabis namang ikinatuwa ng kakaibang hub. Subalit siya ay nagulat. Ito ay dahil sa pagtayo ng isang anino sa usok ng kanyang ginawang pag-atake. Makikita natin dito si Debo na nagawang makatayo sa naging ganitong sitwasyon. Ang kaganapang ito ay labis namang ikinabigla ni Kiri. Ito ay dahil napansin niya na si Debo ay patuloy pa ring walang malay. Gayunpaman kahit na ganito ay bigla na lang na agad na sumugod si Debo ng napakabilis papunta sa kanilang mga kalaban. Dahil dito, ang kakaibang hub ay agad din na nag-utos sa kanyang hukbo ng mga halimaw para pigilan ang mabilis na sumusugod na si Debo. Subalit nang si Debo ay makalapit, ang kanyang mga nadaanang hubs ay agad niyang hiniwa gamit ng kanyang nag-aapoy na palakol. Nang may bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran na kalaban na mayroon ding nagliliwanag na palakol para siya ay surpresang atakihin. Ngunit ito ay agad namang naiwasan ni Debo at siya ay agad ding nagpakawala ng kanyang pag-counter. Nalabis namang ikinabigla ng kakaibang hub dahil hindi niya ito inaasahan. Dahil din sa pag-counter ni Debo, ito ay naglikha ng malaking pagsabog kung saan ito ay gumawa ng malakas na pressure ng hangin na naabot ang kakaibang hub at kanyang tauhan. Dahil naman sa mga nakita ni Kiri, nasambit niya na ito ay hindi kapanipaniwala, kaya napatanong siya kung si Debo nga ba ay tunay na isang first circle lamang. Bumalik naman tayo kay Debo kung saan siya ay bigla na lang sumulpot sa itaas ng kakaibang hub habang hawak-hawak nito ang kanyang sandatang nag-aapoy na palakol para magpalabas ng pag-atake. Subalit nang ito ay malapit niya ng matamaan ay bigla na lang itong nagpalabas ng kanyang malakas na skill,
na agad namang tumama kay Debo kaya siya ay agad na tumilapon papunta kay Kiri. Subalit kahit na ganito, makikita natin ang naging pinsala ni Debo sa halimaw kung saan nagawa nitong mahiwa ang kanyang bibig. Nalabis namang ikinagalit ng kakaibang hub, kaya muli nitong inactivate ang kanyang staff para muling magpalabas ng malakas na skill papunta sa kanila. Dahil dito, agad na pumunta si Kiri sa harapan ni Debo habang nagsasabi na siya na ang bahala sa ataking ito. Habang may matinding galit ay agad din na ipinalabas ng kakaibang hub ang kanyang skill papunta sa kanilang dalawa. Nang may bigla na lang sumulpot na isang fire arrow na mayroong telekinesis, na agad namang bumutas sa skill na ipinalabas ng kakaibang halimaw sa harapan ni Kiri. Makikita natin ang labis na pagkagulat at ang pagkabahala ng kakaibang halimaw dahil dito. Maya't maya pa ay lumabas sa refleksyon ng kanyang mata ang papalapit na fire arrow. Ang ataking ito ay agad siyang natamaan sa kanyang inuupuan, kung saan sumabog ang katawan nito sa maraming piraso at naputol ang kanyang ulo dahil sa lakas ng skill na tumama sa kanya. Ang mga kaganapan ay labis namang ikinagulat ni Kiri at hindi niya ito mapaniwalaan. Ang fire arrow na bigla na lang sumulpot ay nanggaling kay El na ngayon ay napupuno ng dumi at mga sugat. Ito ay ang kanyang biglang pagdating kung saan makikita natin na inaangat nito ang kanyang kamay habang nagsasabi na mukhang hindi pa siya huli. Lumipat naman tayo sa labas ng gate habang humihikab si Longko. Nasambit nito na 4 na araw na ang lumipas mula nang pumasok ang mga adventurer subalit wala pa ring may nangyayari. Dagdag pa nito na siya ay masaya dahil nakakuha siya ng madaling trabaho subalit ang katawan niya ay nangangati na. Ito ay dahil ang pagtambay ay hindi nababagay sa kanya kaya tatanggihan na nito ang mga defense mission simula ngayon. Nang bigla na lang nitong napansin ang kaguluhan na nagaganap sa pulang gate. Kaya siya ay napatanong kung bakit ang ingay dito. Nang bigla na lang din na unti-unting nasira ang gate, at bigla na lang din umalog ang lupa kasabay ng pagkabasag ng pulang gate. Kung saan makikita natin dito ang pagkaputol ng dambuhalang puno na tinatawag na gate. Habang si Longko naman ay tumatakbo papunta sa kasamahan nitong si Kite, natanong nito kung ano ang nangyayari at kung ano ang sitwasyon ngayon. Agad naman siyang sinagot ni Kite na may ilang mga tao ang nakabalik ng nabubuhay. At dahil nakita nila ang pagkawala ng gate, ang ibig sabihin nito ay nagawa ng mga adventurer na ito ay matapos. Makikita naman natin na natigilan si Longko dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang nasa kanyang harapan ay ang tatlo na si El at Debo at pati na rin si Kiri na nagawang makalabas sa gate ng ligtas. Pagkalipas ng ilang oras, biglang napabukas ng kanyang mga mata si El. Kung saan siya ay agad na nagising at napaupo sa kanyang kama, kaya nasambit ni Longko na mukhang siya ay natauhan na. Dagdag pa nito kay El na kailangan itong sumagot ng hindi nagsisinungaling sa kanya. Nasambit din nito na mukhang silang tatlo lang galing sa Gaffer Merchant Union ang nagawang makaligtas sa lahat ng mga pumasok. Kaya natanong nito si El kung ano ang nangyari sa loob ng gate, subalit nabigla si El sa kanyang nalaman na silang tatlo lamang ang nagawang makalabas. Di kalaunan habang siya ay pinapagaling ng isang healer, nasabi ni El na ito ay kanyang hula pero mukhang ang lahat nga ay tunay na namatay. Agad naman siyang sinabihan ni Longko na siya ay sumagot ng maayos kung ayaw nitong mawala ang kanyang buhay na pinrotektahan. Kaya nasambit ni El na mayroong isang demonyo sa loob ng gate, na labis namang ikinabigla ni Longko kaya napatanong siya kung ano ang ibig nitong sabihin. Dahil dito, nanghingi si El ng papel at panulat dahil ito ay iguguhit niya para sa kanila. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang paglaki ng mga mata ni Longko sa pagkabahala dahil sa kanyang nakitang litrato na ginuhit ni El, pero pagkalipas din ng ilang sandali, siya ay napapikit na lamang. Pagkalipas ng ilang oras, lumipat naman tayo sa malapit na tent kung saan mayroong sumigaw na ito ay hindi nagbibigay ng katuturan. At sa loob ng tent na ito, makikita natin ang pagtitipon ng mga kinatawan ng bawat merchant union, kung saan mayroong nagsasabi na ito ay 100 tao. Dagdag pa dito itong lahat ay ang mga ace na kumakatawan sa bawat merchant union. Nasabi pa nito na kahit ito pa ay 100-man gate, ito pa rin ay isang red gate lamang. Kaya natanong nito kung inaasahan ba niya na sila ay maniniwala na silang lahat ay nagawang mapatay ng mga halimaw lamang. Ang lalaking sumisigaw ay ang kinatawan ng Sky Merchant Union na si Toriel, kung saan dagdag pa nito, na ang kanyang pinsan ay kabilang din doon. Nasambit naman ni Longko habang ipinapakita ang ginuhit ni El, na mukhang hindi siya nagsisinungaling, ito ay dahil ito ang itsura ng boss ng 100-man gate.
Ito ay isang green hub, kaya napatanong ang ibang kinatawan kung hindi ba ito isang halimaw na nagagawang makagamit ng item. Nasambit pa ng isa sa mga ito na narinig niya na ang mga halimaw na ito ay napakatalino dahil sila ay lumalaban ng malakihan, kaya ito ay hindi naiiba sa pakikipaglaban sa hukbo ng mga tao. Dagdag naman ng isa ay ang pakikipaglaban sa mga ito nang mayroon lamang na 100 tao ay malamang hindi naging madali. Subalit nasambit ng isang lalaki habang hinahawi ang kanyang bigote na ito ay hindi niya matatanggap. Ang lalaking ito na mayroong mahabang bigote at kulay dilaw na kulay ng buhok ay si Franco na kinatawan ng Goldrich Merchant Union, kung saan nasambit nito na hindi niya alam sa iba pero ang kanilang Natasha sisters ay hindi matatalo sa ganoong kalaban lamang. Kaya natanong ni Longko sa kanya kung ano ang ibig nitong sabihin. Dahil dito, seryosong nasambit ni Franco na ito ay trolling dahil ito ay hindi nagbibigay katuturan, maliban kung mayroong nagtraidor sa kanila galing sa loob. Dagdag pa nito na hindi nila malalaman kung ano ang naging sitwasyon sa loob ng gate kaya marahil pinagsamantalahan nila ito dito kahit pa na ito ay pinaghandaan o hindi. Nasambit din nito na mukhang ang lahat ng nagawang mabuhay ay galing lamang sa parehong grupo. Kaya agad namang nasambit ni Abyss na hindi na nito kaya na makinig sa pinagsasabi nito. Natanong nito kay Franco kung sinasabi ba niya na ang Gaffer Merchant Union ay tinraidor ang lahat, at hindi ba ang kanilang panig ay mayroong tao na nagawang maging third circle kaya sila ay nabuhay habang ang iba ay hindi. Naiinis namang natanong ni Franco kung sinusubukan bang sabihin ni Abyss na ang kanilang Merchant Union ay hindi kasing husay ng sa Gaffer. Agad naman siyang sinagot ni Abyss na sinusubukan man o hindi. Sinasabi niya lang ang totoo. Nasambit ni Franco na kung ang Gaffer ay tunay na may maraming talento. Hindi sila dapat ang pinakahuli sa 10 mahusay na Merchant Union. Naiinis din itong sinagot ni Abyss na ito ay dahil sila ay bago pa lamang, dagdag pa nito na sila ay aakyat sa ranking sa madaling panahon kaya abangan niya ito. Kung saan silang dalawa ay napatawa na lamang. At habang ang mga ito ay patuloy na natatawa, napaisip na lang si Longko kung ang mga ito ba ay tapos na. Pagkatapos nito, nasambit ni Franco na dahil sinasabi ni Abyss ang lahat ng mga ito, panigurado sila ay mayroong pruweba. Kaya may ngiti na nasambit ni Abyss na wala silang may nadala na item sa labas ng gate at wala silang motibo. Kaya natanong nito kay Franco kung ito ba ay kanyang naiintindihan. Pagkatapos ng mga tagpong ito pumunta naman tayo sa gitna ng kagubatan. Kung saan makikita natin ang pagpapasalamat ni LK Longko dahil sa paggamot nito sa kanya na agad naman niyang pinasang-ayunan kaya agad silang umalis ni Kiri at Debo. Habang sila naman ay papaalis, natanong ni Kite kay Longko kung tama lang ba na ang mga ito ay kanilang payagan na umalis. Subalit natanong lang nito si Kite na hindi ba napagpasyahan na nila ito. Pagkalipas ng ilang minuto sa loob ng kagubatan, habang ang tatlo ay naglalakad ay may bigla na lang napansin si El na isang nilalang. Dahil dito, nasambit ni Kiri na tunay ngang sumunod ito sa kanila. Ang cute na nilalang na ito ay ang tinatawag na pet snail. Bumalik naman tayo ng bahagya sa nakaraan sa loob ng gate kung saan tinatanong ni Kiri kung bakit siya ay nag-aalangan. Habang makikita natin ang mga bangkay ng mga hubs sa paligid ng nasusunog nila ngayong kampo, nasambit ni Kiri na nagawa na nilang mapatay ang lahat ng tagasunod ng Black Magician at malinis ang Green Hub pati na ang kanyang mga tauhan. Kaya kinakailangan na lang nilang itapon ang lahat ng mga items at saktan ang bawat isa bago pa lumabas sa gate. Subalit napatingin na lamang si El sa kanya ng may seryosong mukha. Ito ay dahil ang nasa kanyang sisidlan ngayon ay ang dalawang nag-aapoy na balahibong item. Kung saan napaisip siya na tama ang sinabi ni Kiri na patayin ang boss at itapon ang mga item. Subalit ang item na hawak nito ay ang tinatawag na Phoenix Feather, na kahit ang paghawak lang dito ay maaari nitong mapataas ang iyong lakas ng 30%. Hindi gaya ng ibang mga items na hindi na sa stack, ang effect ng item na ito ay pwede. Kaya napaisip si El na naiintindihan na niya ngayon ang rason kung bakit ang lahat ng mga adventurers dito noon ay namatay. Ito ay isang hindi inaasahang kagamitan kaya kinakailangan niya itong mailabas kahit na anuman ang mangyari. Nasambit ni Kiri na kung may ipapalabas silang item na hindi nila nagawang ma-register bago pa man sila pumasok. Sila ay pagsususpetsahan ng trolling. Kaya nasambit nito na hindi ba si El mismo ang nagpaalala sa kanila ng ganito. Dagdag pa ni Kiri na huwag siyang maging gahaman, dahil natagpuan din naman nila ang exit gate. Nang may bigla na lang silang napansin na isang bulaklak,
na labis namang ikinabigla ni Elle at ni Kiri habang hawak-hawak si Dibo kung saan sila ay napatanong kung ito ba ay isang kuhol. Hindi gaya ng ibang mga halimaw na kuhol, ang pet snail ay walang attack power subalit nagagawa nitong maamoy at makolekta ang mga kagamitan. At habang dumadami ang nakukolekta nitong items ay lumalaki din ang kanyang shell. Sa nakaraang buhay ni Elle, ang nilalang na ito ay nadiskubre lamang matapos na mabuksan ang kanilang pinasukang gate. Kaya bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan agad na umakyat sa balikat ni Elle ang pet snail. Kasunod nito ay ang pagkuha ng pet snail ng phoenix feathers sa kanyang shell, na labis namang ikinasaya ni Elle habang hawak-hawak nito ngayon ang dalawang magagandang item. Dahil dito, nasabi ni Kiri na tunay ngang nagawa ni Elle na maipalabas ang mga items nang hindi nahuhuli. Kaya natanong nito sa kanya kung paano nitong nalaman ang paggamit sa nilalang. Katwiran ni Elle na naisip niya lang na subukang gamitin ang nilalang kesa nang umalis nang walang may nakukuha. Dahil sa paglabas ng mga tagasunod ng Black Magician, natanong ni Kiri sa kanya kung ano na ang pinaplano nila ngayon. Subalit sinagot lang siya ni Elle na huwag siyang magmadali. Dagdag pa nito na dahil nagawa rin ng mga tagasunod ng Black Magician na makapasok sa Cygnus Knights, kailangan nila na maging maingat at magtipo ng impormasyon. Ito ay dahil kung hindi nila ito gagawin, marahil ay makakapagtago ang mga ito. Nasambit din ni Elle habang nasa kanyang balikat ang pet snail, na malamang sila ay nakabalik na kaya sila ay maghintay na lang muna. Lumipat naman tayo sa ibang lokasyon, kung saan nilukot ng isang lalaki ang kanyang hawak na papel na mayroong ulat ng kabiguan nila sa loob ng gate. Nasambit naman ng babaeng nakaluhod, na ang sabi dito na ang mga merchant union ay naubos ng boss na halimaw kaya ang raid na ito ay nabigo, at ang tanging 3 miyembro lamang ng Gaffer Merchant Union ang bahagyang nakalabas ng nabubuhay. Dagdag pa nito na mayroong suspisyon ng trolling sa kanilang meeting, subalit ang kinwestiyon ay ang Gaffer Merchant Union at hindi sila. Ngunit kahit na ganoon, ito din ay ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kaya nasambit ng lalaki na siya ay nagpapasalamat dahil sila ay hindi nalantad kahit na nabigo ang kanilang misyon. Dagdag pa nito na siya ay maghahanda sa kasunod na misyon. Makikita natin dito ang lalaking may mahabang puting buhok na nakatingin sa labas ng bintana habang nakaluhod ang babae sa kanyang likuran. Natanong naman ng lalaki kung ang mga ito ba ay hindi nahuli. Nag-aalala naman itong sinagot ng babae ng oo. Kaya nasabi ng lalaki na ang kanilang plano ay patayin ang lahat ng mga party sa loob ng gate at sila ang papatay sa boss na halimaw. Kaya paniguradong kahit isa sa kanila na nakalabas ng ligtas ay nakita si William, subalit wala ito sa ulat na ibinigay ni Elle. Kaya napatanong ang lalaki kung kinakailangan ba ni Elle na itago ang impormasyong ito. Ito ay dahil kahit pa na ito ay kanyang itatago, mayroon din silang mga tauhan sa iba't ibang merchant union. Kaya mahihirapan siya na ensaktong maituro ang kanilang merchant union. Kaya malamang ay mayroong rason si Elle para ito ay itago. Napasabi naman ang lalaki na papaano kung alam niya na sila ang nasa likod nito, na hindi lang isang merchant union kundi ang tagasunod ng tao na kanilang pinagsisilbihan. Dahil dito, sila lang ang tanging party na nakakaalam ng pagbabalik ng mga tagasunod ng Black Magician. Kaya napatanong ang lalaki kung papaano kung ipagkakalat niya ang impormasyong ito. Ang sinabing ito ng lalaki ay labis na ikinabahala ng babae, kaya napasabi din siya na kung ito ay totoo, sila ay nasa panganib. Dagdag pa nito na kailangan nilang agad na alisin ang kanilang mga tauhan sa iba't ibang merchant union. Subalit habang sinusunog ng lalaki ang papel gamit ng kanyang kapangyarihan at nagpapalabas ng malaking ngiti sa kanyang mukha, natatawa na nasambit ng lalaki na marahil ito ay isang imbitasyon. Dagdag pa nito na ito ay napaka-interesado kaya ito ay kanyang tatanggapin. Gayunpaman mas makakabuti na pumili ng ibang entablado, kung saan makikita natin sa isang maulan na kagubatan na mayroong masamang panahon ng isang dambuhalang 50-man gate na mayroong napakaraming scars, kaya nasabi ng lalaking may puting buhok na sila ay ang magiging ika-100 at unang bisita dito.